magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo ay magpapasimula na ng ating pag-aaral sa gabing ito. Kagaya ng nabanggit ni Pastor Claude noong Sabado ng gabi, ako ang magdi-discuss uli ngayon. At ito'y introduction ng chapter 60. Medyo hindi pa ganun nininervyos pa yata si Pastor Claude pagka-introduction eh. Pero yan, kayang-kaya naman niya i-discuss niyan. Okay, so atin nga pong sisimulan ngayon ang chapter 60. Ayan, kasama natin dito si Brother Edgar, si Kuya Bob, Pastor Claude, at saka si Pastor Nanding. Ayan, sana'y madagdagan pa tayo maya-maya. So tayo po magsimula sa pamamagitan ng pananalangin. Samahan po ninyo ako. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po muli sa gabing ito sa iyong patuloy na pagsama at paggabay sa amin. Muling bigyan mo kami ng panahon upang makapagpatuloy sa aming pag-aaral at magtuloy-tuloy kami sa pagkatuto sa mga salita mong ito. Salamat Panginoon, gabayan mo po kami at ikaw pang patuloy na magturo sa amin at pag-ugnayin mo po kami sa mga katuroang ito sa pamamagitan ng iyong banal na spirito. Kami man ay magkakalayo, we are connected through internet connection. Ikaw po ang gumabay at mag-ugnay sa aming lahat. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, medyo inuubo lang po ako. May mga mabigat ang lalamunan at saka yung dibdib. But anyway, tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral. Tayo nga po ay magpapasimula sa chapter 60, panibagong aralin. I-recap natin sumandali ang natapos natin na chapter 59. Ayan, magandang gabi Sir Irene. Ayan, ang chapter 59 ay tumukoy sa mga pagkakasala ng bayang Israel o yung mga Hudyo. Ayan, at ito po basically may tatlong bahagi ang chapter 59. Yung una, yung verses 1 up to 8, tumutukoy doon sa rebuke, yung pagsasabi ng Panginoong Diyos sa mga Israelita, sa mga Hudyo na sila ay makasalanan. And then simula sa verse 9 hanggang verse 15, ito yung tinatawag nating realization. So dito nakita at tinanggap, nagpakumbaba ang mga Israelita sa kanilang pagiging makasalanan. And then simula sa verse 16 hanggang verse 21, ito yung pangatlong bahagi, tumukoy naman ito doon sa biyaya ng Diyos, yung salvation part. Ibig sabihin, after pagkatapos na ma-realize, magpakumbaba ang mga Israelita, tanggapin nila na sila ay mga makasalanan, ay sila naman ay pinagpala ng Diyos. Ayan, so halo ang laman ng chapter 59, merong rebuke, merong himig ng pagpaparusa sa kanila. Ngayon, dito naman sa chapter 16 nating sisimulan sa gabing ito, medyo maganda ang tema, no? Dahil ito'y tumutukoy sa panunumbalik ng mga Israelita sa Panginoong Diyos at naandoon yung pagpapala at sa kalagitnaan ng kabanata makikita natin. Okay, magandang gabi Konsehal June. Okay, sige. Salamat po sa inyong pagsama. Makikita natin sa gawing gitna ng kabanata na even yung mga hentil o yung mga bansa sa paligid ng Judah o ng Israel at the time ay gagamitin ng Panginoon para pagpalain ang bayang Israel. Now, gusto ko lang pong linawin, karagdagan po ito, hindi sakop ng kabanatang 6 na po. Para mas maging malinaw po sa atin, ang mga tao na pinili ng Diyos noong sa Lumang Tipan ay may tatlong termino tayong ginagamit lagi. Una, yung Hebreo or the Hebrews. Pangalawa, yung Israelita. At pangatlo, yung Hudyo. Karagdagan lang pong information, hindi po pare-pareho ang mga ito. So, pag sinabi po nating Hebrews or Hebreo, ito po ay basically, ito rin yung mga Israelita.
Pero during that time na tawagin silang Hebreo, hindi pa po sila nagiging Israelita. Ang pagpapasimula po ng lahing Hebreo, parang ito ay religion o yung kanilang sekta. Ito po ay nagsimula sa panahon ni Abraham nung siya ay nakipag-ugnayan kay Yahweh. Nakipag-ugnayan sa Diyos, nagkaroon sila ng covenant. So the father of the Hebrews is Abraham. At yung mga sumunod na lahi ay Hebreo rin. So ito po ay more on sect or parang religion sa panahon natin ngayon. So yun po ang Hebreo. And then yun namang mga Israelita, ito naman yung mga lahi na mga anak ni Jacob. Si Jacob ay apo ni Abraham, anak ni Isaac. Si Jacob doon sa I think Genesis chapter 32, siya ay pinalitan ang pangalan niya na naging Israel. Ang Israel, ang ibig sabihin is the one who struggled with God. Yung Isra is struggle, ang ibig sabihin. Yung El, ibig sabihin ay Diyos. Kaya Israel. So doon, simula doon, nung nakipag-wrestling si Jacob sa anghel ng Diyos, ay pinagpala siya at siya ay tinawag na Israel. So lahat ng 12 anak ni Jacob ay mga Israelita, plus yung mga 2 anak ni Joseph, si Ephraim at saka si Manasseh. Mga Israelita po sila. Ngayon, pagkatapos ng paghahari ni Haring Solomon, nahati yung kaharian. Nagkaroon ng Israel at saka ng Juda. Yung Israel, ito yung naandun sa northern part na ang kapitolyo ay Samaria. Ito ay nabihag ng Assyria. At dito po nagmula yung mga lahing Samaritano. From doon sa lugar nilang Samaria. At yun namang mga Jews, ito po yung lahi na nagmula sa tribo ni Juda. At ito po yung nabihag sa Babylonia. So nagsimula ang Jews doon sa part ni Juda o yung Southern Kingdom. So dapat, historically, mas magandang alam po natin anong pagkakaiba ng Hebreo, ng Israel o ng Israelita at ng Jews. At saka yung Samaria o Samaritano. Ayan. So kung meron pa kayong ibang tanong pa doon, pwede po naman natin ulitin yung paliwanag. Medyo mabilis lang yung pagkapaliwanag ko ngayon. Hindi po lahat ng Hudyo ay... Paano ba yan? Yung natong ni Pastor Claude isang araw, lahat ng Hudyo ay Israelita. Pero hindi lahat ng Israelita ay Hudyo. Ayan. Medyo na-twist ng konti yun. Pero lahat sila ay Hebreo. Ayan, so, sige, saka natin talakayin ng mas detalyado ang mga bagay na yan. So, balik po tayo sa chapter 60. Ang chapter 60 ay panibagong kabanata. Natatapos na tayo sa ating pagtatapos ng aklat ni Isaiah. Ang chapter 60 ay may 22 talata. At ito'y tumutukoy sa mga propesiya na nagpapahayag hinggil sa maluwalhating pagpapanumbalik ng mga Israelita sa Jerusalem at ang pagdating ng liwanag ng Diyos. Nagbibigay ito ng simbolo ng pag-asa, pagbabago at ang pagtitipon ng mga bansa sa kaluwalhatian ng Israel. Tatandaan po natin, ang laman ng aklat ng Isaiah ay pawang propesiya ng pagkabihag, ng kahirapan at ng pagbabalik. Para hindi po tayo malito, hindi pa po sila nabibihag ng Babylonia. Hindi pa rin sila definitely nakakabalik dahil hindi pa nga nabibihag. Kasi yung pagkabihag sa kanila is during the time of Jeremiah and Daniel. Kaya lang, dahil ito'y propesiya, kumbaga na-advance na nasabihin at ituro sa atin or isulat yung mga pangyayari. Ayan. So, kasi nga, prophetic or prophecies, no? Now, sa Lumang Tipan, ang isa sa pinakamalawak at pinaka-profound sa English na prophetic book ay itong Isaiah. Napakarami at napakalalalim ng laman. Kung tayo mismo yung mag-a-assess nito, ang dami nating natutunan eh. At ang tawag nga dito ng mga historians, ng mga biblical scholar ay the fifth gospel. Particularly yung Isaiah chapter 53. Kasi doon tinalakay yung mga propesya hinggil sa Messiah o kay Jesus Christ. So napakalawak po nito. Yung Daniel and Jeremiah parehong nasa panahon ng
captivity po 'yon. Yung Daniel is malapit na 'yon doon sa pagkalaya sa kanila eh. Kasi may part doon sa I think Daniel chapter 5 yata 'yon, yung ano to, yung Persian ruling na 'yon eh, nasakop na ng Persia ang Babylonia. Ayan. Wag po tayong malilito kasi especially dito sa Isaiah, medyo medyo halo-halo yung mga chapters. May time na malaya niya sila, may time na didiscuss ay nasa captivity, may time na bibihagin pa lang. Pero propesya po ito lahat. At during the time ni Isaiah, nandun pa sila sa Judah, hindi pa sila nabibihag. Kaya ang dinidil dito ni Isaiah, ni Prophet Isaiah, yung kanilang pagkakasala. Kasi alam ni Isaiah na darating ang panahon dahil pag hindi sila nagbago, ay mabibihag sila. Talagang matitigas ang ulo, hindi nagbago, kaya ayun nabihag sila. At yan po yung time ng partly nasa propesya naman ni Jeremiah. Siguro March ngayon, siguro mga April or early May, matalakay natin yung Jeremiah. Matatapos natin tong Isaiah. Okay. Sabi nga dito, ang kabanatang ito ay nagbibigay ng simbolo ng pag-asa, pagbabago, at ang pagtitipon ng mga bansa sa kaluwalhatian o sa kapakinabangan ng mga Israelita. Pagka po sa aklat ng Isaiah at binanggit yung salitang Israelita, ito po'y tumutukoy lang sa dalawang tribo, the tribes of Benjamin and the tribes of Judah. Hindi po kasama dito yung tribes ni Joseph, ni Manasseh, ni Ephraim, hindi kasama yung tribes ni Sibulon at ng ibang magkakapatid. Lahat po yun, yung 10 tribes nandun sa Israel part na nabihag na ng Assyria. Mas mahaba sila at hindi na nga sila nakabalik halos eh. Ngayon, ang tinatalakay natin dito sa aklat ni Isaiah is only the 2 tribes. The tribes of Judah and the tribes of Benjamin. At yung mga Levites na nagsilbi sa kanilang sa templo. Kasi ang mga Levites, yung from the tribes of Levi, ay nandun sa Jerusalem dahil ang templo ni Yahweh ay nasa Jerusalem. Ayan. Kaya kung mapapansin natin, may ilang part na tinalakay tayo dati, yung mga Israelita ay naglalakbay papunta doon sa Jerusalem, sa templo. Yung katatandaan niyo yung Psalms of Ascent, no? Naglalakbay sila kasi wala sa Samaria ang templo, no? Na andito sa Jerusalem. Ayan. Okay, medyo magulo yata yung paliwanag ko, nagkahalo-halo. So, i-recall niyo na lang po at kung meron kayo nalito ay pag-usapan na lang natin. Now, ang kabanatang 6 na po ay ang pangkalahatang idea ng kabanatang ito. Una, panawagan na bumangon at magliwanag. Ang kabanatang ito ay nagsisimula sa utos na bumangon ka, magliwanag ka, rise up or arise and shine. So yung mga churches ngayon at mga kabikaan na arise and shine, posibleng dito nanggaling sa kabanata na ito. Bumangon ka, magliwanag ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. So makikita natin yan doon sa verse 1. Ito'y nagpapahiwatig ng isang sandali ng pagbabago para sa Jerusalem na lumalabas mula sa kadiliman patungo sa banal na liwanag. Anong ibig sabihin nito? Yung kadiliman, ito yung pagkabihag nila sa Babylonia. And then sila ay iniligtas, pinabalik sa Jerusalem, babalik sa liwanag. Na lumalabas mula sa kadiliman patungo sa banal na liwanag. Ang liwanag ay kumakatawan sa presensya at pabor ng Diyos, yung muling pagtangkilik sa kanila na hinihikayat ang mga tao na ipakita ang kaluwalhatian at sa kanilang buhay. And then, yung talatang 3 hanggang 5 ay tumutukoy sa pagtitipon ng mga bansa. Inilalarawan sa mga talatang ito kung paanong maaakit ang mga bansa at mga hari sa liwanag ng Jerusalem. Yung binabanggit doon sa unang bahagi na bumangon ka't magliwanag, magiging liwanag, napaka-glamorous ng bayan ng Judah, ng Jerusalem sa kanilang pagbabalik kasi naandoon yung pagpapala ni Yahweh. Ngayon sila ay hahangaan ng mga tao ng mga bansa sa paligid nila at maaakit sa kanila at sila ay dadayuhin. Yan po itatalakayin dito sa kabanata na ito.
Sabi dito, ito'y sumasalamin sa pangkalahatang epekto ng kaluwalhatian ng Diyos at ang katuparan ng kaniyang pangako na pagpapalain ang lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng Israel. Ibig sabihin po nito, yung mga Gentile nation during that time ay pagpapalain ni Yahweh dahilan sa kanilang paghanga o doon sa pamamagitan ng Israel. Kung maaalala ninyo, at the middle of the book of Isaiah, may sinabi si Yahweh na ikaw ay magiging patutuo sa malalayong mga lugar o sa ibang mga bansa. At tumutukoy po ito sa Gentiles. At ito nga yung mangyayari, mababasa natin dito sa kabanatang ito. Dahilan sa kanyang kaningningan, napaka-glorious ng bansa na ito, hahangaan siya ng mga bansa, at yung mga bansa ay maglalakbay ng malalayong lugar para lamang makarating sa Jerusalem. Now, sa paglalakbay po na yan, tradisyon or kultura ng panahon na yon, kailangan meron kang pasalubong na dala. Maleta po ang dala. mga ginto, pilak. Yan, sa panahon po natin ngayon, ang dala-dala ng mga congressman, maleta. Ayan, hindi pa uso ang maleta nung panahon na yun eh. Siguro, sa bakasan kaya nakalagay ang mga ginto nila. Ayan. Sana po alam niyo yung ibig sabihin ng maleta. Ano? Okay. Tinatalakay din dito yung pagpapanumbalik at kasaganaan. Ang kabanatang ito ay patuloy na naglalarawan ng isang hinaharap kung saan ang Jerusalem ay ibabalik sa kanilang lupain sa Juda. Ibinabanggit ko kanina. At mapupuno ng kayamanan at mga mapagkukunan mula sa mga bansa. Mula sa mga bansa, hindi po sa kanila magmumula. Kasi maalala natin, yung Jerusalem, yung lupain ng Juda ay tiwangwang, wilderness. Ang walang mga puno, walang halaman, walang mga tanim. Talagang disyerto. Pero sila yayaman. Sabi doon, yung kayamanan manggagaling sa iba't ibang bansa. Yung mga mandarayuhang bansa ay magdadala ng mga pasalubong ng mga regalo sa kanila. Yun po ay kultura sa kapanahonan ngayon. Noon. At siguro doon din natin naman yung sitwasyon natin ngayon. Minsan pag tayo dadalaw sa isang tao, sa isang bahay, lagi tayong may pasalubong. Lagi tayong merong offering. Kaya lang nung panahon na, ngayon ang offering natin siguro isang bandihadong pansit o isang kung anong pagkain lamang. Pero dati talagang ginto at pilak ang pinag-uusapan. Valuables, no, mga gemstones. Ayan. At ang kayamanan ng dagat ay dadalhin sa kanya. Binabanggit ito sa talatang 5 hanggang 9. Ito ay sumisimbolo hindi lamang sa physical na pagpapanumbalik, kundi pati na rin sa espiritual na pagpapanibago at pagkilala sa soberanya ng Diyos. Sila'y liliwanagan ng Diyos. Ipapakita sa buong mundo ang kanilang kaliwanagan, ang kanilang kagandahan. Well, sa isa pang mas malalim na theological study, ito'y tumutukoy doon sa millennial kingdom na kung saan magliliwanag, makikilala sa buong mundo ang lipi ng Panginoon. Ayan po, sa pagbabalik ni Jesus Christ at sa pag-establish ng kanyang kaharian dito sa lupa. And then tinatalakay din dito yung walang hanggang liwanag ng Diyos. Nasa verses 19 and 20 naman. Dito naman sa talatang ito, nangangako ang Panginoon na magkakaroon sila ng walang hanggang liwanag para sa kanyang bayan. Bibigyan niya, pagliliwanagin niya, no? Na nagpapahiwatig ng katapusan ng kalungkutan at pagtatatag ng kapayapaan at katuwiran. Kumbaga total joyfulness, total satisfaction ang mararanasan ng mga Israelita sa kapanahonang ito. Kaya itong mga tao ay maaakit sa kanila at makikisama sa kanila. Pag pinag-aralan natin yung aklat ni Nehemiah, ni Malakias, marami dong mga dayuhan na sumama sa kanila dahil naakit sa kanilang kagandahan. Actually, doon na naman nagsimula ang pagkakasala kasi ang iba sa kanila ay nakipag-asawa na naman doon sa iba't ibang lahi. Ayan po. Cycle talaga. Ayan. And then, isa sa tatalakayin natin dito, yung kahalagahan ng kabanata. Bakit mahalaga ang kabanatang 6 na po?
Ang sabi dito sa manuscript na ginawa natin, ang kabanatang ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala ng katapatan ng Diyos sa kaniyang mga pangako at ang kanyang kakayahang ibalik at baguhin ang kaniyang bayan. Napaka ganda ng ginawa ni Yahweh sa Juda or sa Jerusalem. Hindi sapat yung salitang ganda, hindi natin kayang ipaliwanag. Pero imaginein mo, noong 70 taong nabihag ang mga Hudyo sa Babylonia, again, propesya yan ha, hindi pa aktual sa panahon ni Isaiah. 70 taong tiwangwang ang lupa, ang tumubong mga halaman ay dawag. Walang production, walang mga puno, walang mga pananim, walang mga hayop. Mga ligaw na hayop ang binabanggit doon. So totally walang kakwenta-kwenta yung lupain ng Juda. Pero dito sa kabanatang ito, sinasabi na sila'y pagliliwanagin ni Yahweh. Ibabalik yung kaningningan, yung kagandahan ng lupain. So kaya tinatalakay dito yung kapangyarihan, kakayahan ni Yahweh na i-restore yung kagandahan ng buhay out of a total darkness. Saan ba tayo nagmula? Saan ba nagmula ang mundo? Hindi ba sa total darkness? Ngayon, bigyan natin ng personal application yung sitwasyon na yan. Gaano man kasama ang buhay mo o buhay natin, gaano man tayo kalubog sa kasalanan, kayang-kaya tayong i-restore ni Yahweh. Kayang-kaya niyang baguhin ang ating buhay, linisin tayo. In fact, saan bang chapter? I think chapter 64 yata yung binanggit doon yung equivalent tayo sa maruming basahan. Pero sa kabila noon na tayo naging isang, ang itsura natin maruming basahan, ay tayo ay tinanggap ni Yahweh at nilinis tayo ng dugo ni Jesus Christ. Ayan. So, yung kakayahan ng Diyos na linisin at iayos ang ating mga buhay. Kaya wala pong mag-iisip sa atin dapat na tayo'y masama, tayo ay pasaway, tayo ay problema. Hindi natin dapat iniisipin kasi kung totoo tayong Kristiyano, kayang-kaya tayong baguhin at ayusin ng Diyos. Nalulungkot ako dahil may mga ilang tao tayong nakakausap na sabi nila kaya ayaw daw nilang pumunta na sa church or bumalik sa church, parang hindi na din sila deserving na pumunta sa church dahil sila ay nagiging cause daw ng problema. Mapapahiya lang daw yung pastor dahil sila ay mga pasaway. Hindi po yung totoo eh. Kasi once na ikay totoong Kristiyano, hindi ka naman nakikita ng mundo bilang masama. Wala pong Kristiyano na masama sa patingin ng kapwa Kristiyano. Kasi ang nakikita natin sa kapwa-tao natin, sa kapwa mananampalataya, ay mukha ni Kristo. Kaya nga, napakasarap ang isipin na kahit gaano tayo kapasaway, tayo ay mahal pa rin ni Kristo. Mahal pa rin ng Diyos at tayo ay glorious pa rin yung dating. Ang church pa rin ay isang napakagandang bahagi pa rin ng buhay natin. Kaya nawa ay ang bawat isa sa atin, well, hindi naman ito dapat maging sitwasyon na lumaki ang ulo natin, nagagawa ka ng kasalanan. Anyway, maganda naman ang tingin ni Yahweh sa atin, pinatawad naman niya tayo. So mali naman po yan. Hindi naman yan passes para magkasala ka na dahil maganda naman ang gagawin ng Diyos sa iyo. Kasi ang sabi naman sa unang Juan, ang totoong mananampalataya, ang totoong nakipag-isa kay Kristo ay nasusuklam sa kasalanan. So, hindi naman ito pwedeng ganoon. Pero yun nga, sa ating totoong pananampalataya, tayo ay nilinis. Buhat doon sa pagiging maitim na basahan or maduming basahan, tayo naging crystallized white. Transparent, talagang napakakinis, napakalinis ng ating pagkatao. Kasi naging Christ-like nga tayo. Yun ang ginawa ng dugo ni Kristo na natigis sa lupa. Yan. Kaya kung meron kayong mga kilalang nag-iisip na gano'n, wag ating payuhan, no? Na sila ay manumbalik sa Panginoon. Okay, ang kabanata pong ito ay may ilang pagkakahati. Ang unang pagkakahati ay verses 1 to 3, tumutukoy o nagpapahayag ng utos ng pagtawag sa mga Israelita na bumangon
tumayo at bumalik sa kanilang dating kalalagayan. Tumutukoy sa pagbabago ng sitwasyon ng mga Israelita na nabihag ng mahabang panahon sa Babylonia, na sa pagkakataong ito'y ginigising dahil palalayain na sila at ibabalik sa kanilang bayan. Arise and shine. Bumalik na kayo sa inyong bayan. Ang daming related na bahagi dito, yung nagpagawa ang Diyos ng daan, straight na daanan, isinaayos, kailangan ay walang hahadlang sa pagbabalik ng kaniyang mga tao sa Jerusalem. At napag-umpara nga natin dati, yung paglabas ng Israelita sa Ehipto na sila'y tumatakbo, tumatakas, may humahabol sa likod nila. Pero this time, yung paglabas ng Israelita sa Babylonia, ay parang escorted pa sila. At hindi sila nagmamadali, hindi sila tumatakas, mapayapa ang kanilang pag-alis. Kasi sila'y pinagpala ng Diyos at talagang ginamit ang Persia para sila'y makalaya. Incidentally, ang Persia, ito yung kalaban ngayon ng Israel. Ito po yung Iran, no, na nakikipagbombahan sa kanila. May mga missile, ano? Ayan. Kung meron kayong kamag-anak sa Qatar, nung isang gabi, nakachat ko yung, asawa ng pamangkin ko, nakikita daw nila halos na nai-intercept yung mga missile doon sa Alapaap. So, dadating yung bomba, tapos ay biglang may sasalubong na panibagong missile. Ayun, sabog sa kalawakan. Sabi ko, parang ang sarap manood ng gera, ano? Anyway, so yun po. Doon sa isang malaking bahagi na tinatalakay dito sa chapter 60, yung pagkakaroon ng kaliwanagan ng Israel, ng Israelita, o nitong mga taong bumalik out of captivity. At ito po ay napapag-aralan natin, natalakay ito ni Pastor Claude doon sa 1 John chapter 1 verses 5 and 6. Ang sabi doon, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya. Ito yung sinasabi ko sa kanina, no? Kahit na ang isang Kristiyano yung magkasala, hindi siya namumuhay sa kadiliman kasi dala-dala niya ang liwanag ni Kristo ng Panginoong Hesus. Kung sinasabi natin tayo may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ito pong posible na itong nilalarawan sa chapter 60 na itsura na naglamorous na nabuhay ng mga Israelita ay panibagong propesya na tumutukoy doon sa magiging buhay or attributes or karakter ng mga mananampalataya. Dahil nga sila tayong mga tao ay pinadilim ng kasalanan. Pero dahil natubos ang ating kasalanan, tayo'y magiging maliwanag. Sabi nga nung mga pastor na nagturo sa akin nung ako'y nagsisimula palang manampalataya, ang itsura daw ng mga mananampalataya ay parang itsura ni Moses na kumikinang. Meron daw tayong parang nakakasilaw na liwanag. Yun daw, kaya daw natatakot ang mga demonyo sa atin. Ayan. So, yun ang sabi nila. Syempre, hindi ko naman nakikita yon. Pero syempre, yun po ay characteristic ng isang tunay na mananampalataya dahil nakikita sa atin si Kristo. Iyon po ang magiging katangian nitong mga Israelita matapos silang bumalik doon matapos sila'y umalis sa Babylonia. Ayan. Ang pagbanggit sa kadiliman na tumatakip sa lupa at mga tao sa 2 talata ay tumutukoy sa kalagayan ng espiritual na pagkabulag at pagkahiwalay mula sa Diyos na umiiral sa mundo. So makikita natin dito yung total parang change over, no? Yung pagbabago ng buhay ng mga Israelita dahil sila ay pinagpala sila ng Diyos at nakabawi na sila sa kanilang pagiging makasalanan. O yan, maaliwalas ang mukha. So hindi na makakakitaan. Kaya nga sa totoo lang po, bawal sa Kristiyano yung nakasimangot. Ayan, dapat laging nakangiti. Kaya namin talagang problemado rin tayo. Ano? Ayan. Okay.
Ang talatang 4 hanggang 7 ng kabanatang ito pa rin ay nag-uutos na tumingin sa paligid at pagmasdan ang mga pangyayari kung saan ang mga tao buhat sa malayong lugar upang lumapit sa Panginoon. Ipinapakita ng mga talatang ito ang kaligayahan na nararamdaman sa pagbabalik ng mga tao sa kanilang pagsuko at paglapit sa Panginoong Diyos. Yung pandarayuhan ng mga hintil papunta sa Jerusalem, ito po ay symbolikal. Pwedeng ito'y literal na nangyari nung kapanahunan na ito ni Propeta Isaiah. Pero sa panahon natin, ito po'y symbolikal na ibig sabihin tayong mga hintil ay lalapit sa Diyos. Ayan, at para tayo ay mananampalataya sa Kanya. Kasi po yung Jerusalem during the Old Testament time, it symbolizes the house of God, Zion. So, yan yung presence of God nandoon. So, yung mga hintil pumupunta doon para sumamba, manampalataya kay Yahweh. At during our time, tayong mga hintil, ito'y simbolismo na tayo lalapit sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ayan. At tinatalakay din dito sa bahaging ito ng kabanata yung pagdagsa ng maraming tao buhat sa iba't ibang nasyon, iba't ibang lugar papunta sa Jerusalem. Ayan. Doon po sa pahayag o Revelation chapter 7 verses 9 to 10, may mababasa tayong ganito. Sabi ni Apostol Juan, pagkatapos ito ay nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sinisigaw nila, ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Diyos na nakaluklok sa trono at sa kordero. Ito po'y binanggit literal sa Revelation chapter 7 verse 9 at mangyayari sa huling panahon. Ito po yung katotohanan ng binabanggit kong propesiya o na yung simbolismo nung paglapit, pagbiyahe ng mga hintil papuntang Jerusalem. Ayan. Siyempre, sa ating kapanahonan, ito yung paglapit sa Panginoong Hesus sa pananampalataya. Kaya nga, dito sa bagong tipan, dito nangyari yung kaligtasan ng mga hintil. Nasa Roma chapter 8, 9, and chapter 9, 10, and 11, and then Ephesians chapter 3. Ayan. Okay. So, tumutukoy din ito sa pagbabalik sa Panginoon. Yun nga, at ang katuparan ng propesiya sa kabanatang 11 ng talata ng kabanata ng aklat ng Isaiah. Yan. Ang talatang 8 hanggang 9 ay tumutukoy naman sa maraming mahalagang bahagi rin sa dalang mga talatang ito. Matutuklasan natin ang mayamang kahulugan sa loob ng mga talatang ito sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa bawat bahagi. Mayroon ditong mga simbolismo na binabanggit. Ang sabi sa talatang iyon, sino ang mga ito na lumilipad na tulad ng mga ulap at gaya ng mga kalapating bumabalik sa tahanan? Ang propetang si Isaiah ay nagtatanong tungkol sa isang grupo ng mga tao na mabilis na gumagalaw na inihalin tulad sa mga ulap at kalapate. Sa bahaging ito, ang imahe ng paglipad na parang mga ulap ay sumisimbolo sa bilis at pagkakaisa sa paggalaw habang ang paghahambing sa mga kalapati nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng kapayapaan, yung simbolismo ng kalapati. Ang paglalarawang ito ay maaaring tumutukoy sa isang pangyayari sa hinaharap kung saan ang isang grupo ng mga tao, posibleng ang mga matuwid ay mabilis na dinadala sa isang ligtas na lugar o sa kanilang tinubuang bayan. Ito rin ay tumutukoy doon sa pandarayuhan ng mga tao na sila ay pupunta sa Jerusalem para sumamba sa Panginoon. Ang mga malalaking barko ay hinihintay sa daungan upang dalhin ang iyong mga anak mula sa malalayong lupain. May mga dala silang ginto at pilak bilang pagpaparangal kay Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, sapagkat ikaw ay kaniyang pinaparangalan. Ayan. So, pag inisa-isa natin ang mga talata sa kabanatang ito, matutuwa ka dahil napakalawak, napakaganda
ng mga bagay na binabanggit ito. At talaga namang mabubura lahat ng kapangitan na ating nabasa. Yan po ituloy-tuloy hanggang sa talatang 22. Yan. Okay. Ang talatang 12 ay nagsasalita naman tungkol sa mga bansa at kaharian na lubos na malilipol kung hindi sila maglilingkod sa Jerusalem. So medyo may mabigat ding sitwasyon. Well, ang simbolismo nito, yung mga tao na hindi lalapit at hindi mananampalataya sa Panginoon. Sa halip ito'y nagsisilbing babala din laban sa pagmamataas. Ito po, atin po itong pakinggan. Yung binabanggit at nilalaman ng talatang 12. Yung mga taong lilipulin ni Yahweh ay mga taong hindi maglilingkod sa Jerusalem o hindi maglilingkod sa Diyos. Ito yung mga taong mananatiling mapagpaimbabaw, mang-aapi, magmamataas, mamumuhay sa kasalanan, maghihimagsik sa Diyos. Ito yung ayaw magpakumbaba, namumuhay sa pride, namumuhay sa complacency, binabaliwala ang mga utos at mga salita ng Panginoon. Kaya po, napakarami pong ganyan. Nakakalungkot, ang iba nga dyan ay mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, kamag-anak, kaya habang tayo may lakas pa, ay pilitin natin sila. Hindi man yung pilitin per se, kundi ipaunawa ang kagandahan ng panunumbalik at pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Ayan. Habang nabubuhay ang Touching Lives, yan din po ang ating misyon, kaya tayo nananatili sa simbahan, kaya tayo nagpapatuloy ng ganitong pag-aaral para maliwanagan ng mga tao. So yung pong ating mga video ay pwede po ninyong ipasa sa kahit na kaninong mga tao na gusto ninyong mabahaginan ng Ebanghelyo at matuto sa kagandahan na idudulot ng pananampalataya sa Panginoon. Yun pong mga manuscript natin, pwede po ninyong i-distribute, pwede ninyong basahin, ituro po ninyo sa iba. Hindi po iyan restricted na po, wala pong patent, hindi mapapublish. At kung mapublish man, ay hindi po natin ito hihigpitan. Si Brother Edgar, naalala ko bro, yung binabanggit mong Kindle ba yon? Kaya lang meron doon isang pwedeng ma-publish yung mga manuscript natin, kaya lang magkakaroon ng limitasyon na sila nang magiging may-ari, tapos tayo mismo mawawalan tayo ng access. Sabi ko parang hindi maganda. Kasi ito ay pre-patent ito Hindi natin ito lilimitahan sa ibang sa isang grupo lamang. Pwede natin itong ipamigay kahit kanino para maraming matuto, especially yung mga videos natin. Para maraming pwedeng gamitin ito ng mga pastor o ng mga estudyante para maraming makapakinig ng salita ng Panginoon. Ayan. Okay, so ang talatang 15 at 16 ay nagpapahayag ng marami pang mahalagang bahagi na sa mga talatang sa kabanatang ito. At sila ay tumutukoy pa rin doon sa pagiging maringal, pagiging glorious ng mga Israelita. So generally po, ang laman ng kabanatang 6 na po ay isang masayang sitwasyon. I think hanggang chapter 61 ay ganoon pa rin ang laman at makikita natin dito kung ano yung mga ihinanda ng Diyos para sa mga Israelita na nanumbalik sa Jerusalem. Na naglalarawan sa mga taong manunumbalik sa Panginoong Diyos. Napakaganda ng sitwasyon kung saan ang mga anak ng Diyos ay magkakasama-sama at magiging testimonya sa kanyang kapaligiran. At ito po yung pangkalahatang ilinalarawan ng kabanatang 6 na po. Kaya nga yung presence ng mga Israelita sa Jerusalem na sila'y nagliliwanag, napakaliwanag ng kanilang maningning sila ay nagiging kaakit-akit sa mga bayang hentil. At dahil dito naakit ang mga hentil, tumutukoy ito sa glorious institution na tinatawag nating church. Kaya lang sa totoo lang po nakakalungkot dahil minsan ang mga church ay hindi nagiging magandang patutuo sa community. Especially sa panahon natin ngayon, ang mga church mismo ay nag-aaway-away, naglalaban-laban, at nagiging competition. Ayan, kaya kung ano man ang mangyari, dapat ay tuloy-tuloy lamang ang ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Okay, so
Ah, ang mga susunod pang talata ng kabanatang ito ay halos pareho ang nilalaman, puro pagpapala, puro kagandahan sa Israel. At ito'y makikita natin na nagbibigay ng kaliwanagan ng pagdakila sa Panginoong Diyos. At yung katotohanan na binabanggit din natin kanina na anuman ang sitwasyon mo, ay siguradong pwede kang baguhin ng Diyos. Kayang-kaya niyang ayusin ang buhay mo, gaano ka man kasama, gaano ka man pasaway, anumang kasalanan ng ginawa mo, basta ikay magpapakumbaba at manunumbalik sa Panginoon, kayang-kaya niyang ayusin ang iyong buhay. Yan pong simpleng katotohanan na iyan, ibahagi po natin yan sa lahat ng tao na nag-aakala na sila'y masama at sila ay hindi na makakayang magbago. Wala pong imposible sa Panginoon. Lagi lang nating idudulog sa Panginoon, ipapanalangin ang mga bagay po na ito. Hindi ko nababanggitin ng marami, ng kumpleto itong detalye. Kasi meron naman tayong mga susunod pang talakayan, may mga Reflection Sunday tayo, doon natin matatalakay isa-isa yung nilalaman ng bawat reflections ito ng bawat talata. Ngayon, bukas po sisimulan ni Pastor Claude yung verse 1 o verse 2 kung ilang verse man ang matalakay niya bukas. Ang purpose po ng introduction na to para bigyan lang kayo ng overview ano ba yung nilalaman ng chapter 60. At ito'y preparation lamang, parang teaser kumbaga, binibigay lang sa atin kung ano yung aasahan natin sa kabanatang ito. So ito po'y magbibigay sa atin at mag-iiwan ng napakagandang mensahe ng buhay at na pwede nating ipamuhay, ibahagi sa ibang mga kasama natin, sa mga kaibigan, sa mga mahal sa buhay, at kahit yung mga nasa church na. Para makita natin at maunawaan ng lahat ng tao kung gaanong kabuti ang ating Diyos, kung anong kaninningan, kaliwanagan at kagandahan ang ihinanda niya sa lahat ng tao na magpapakumbaba at manunumbalik sa Kanya. Okay, so pansamantala hanggang doon lang muna tayo. Hindi ko na masyadong hahabaan kasi baka mabagit ko pa yung detalye ng bawat talata. Wala nang i-discuss si Pastor Claude bukas. So, ayan po. So, samahan niyo po si Pastor Claude. Sama-sama po tayo mag-aaral sa 22 talata ng Isaiah chapter 60. Napakaganda po nito at ito'y siguradong magiging napakainam na refleksyon sa ating buhay, pananampalataya at buhay ng pagsunod sa Panginoon. Okay, kung meron po kayong mga katanungan sa mga bagay na na-discuss ko at sa mga iba pang nilalaman ng bahaging ito ng kabanata, pwede naman pong magtanong sa GC po natin o kahit dito sa mga video, pwedeng mag-comment. Ayan. At kung kailangan po ninyo ng kompletong videos ng mga natalakay sa daily devotion, edited video na po, medyo maayos na yung pagkakagawa na doon po sa page ng Facebook page ng Touching Lives. Meron din po tayo sa YouTube at nakabackup po yan sa maraming cloud storage. Okay, so pansamantala tatapusin natin ang ating discussion sa gabing ito. Hindi ko totally natapos at na-discuss lahat ng detalye sa bawat talakayan na lang sa verses kasi napakahaba po nito. Napakalawak ng kabanatang 6 na po. So pansamantala tayo maghihiwa-hiwalay. Magtapos po muna tayo sa pamamagitan ng panalangin. Pray po tayo. Muli po, Panginoong Diyos, salamat po sa gabing ito, sa pagbibigay mo ng opportunity sa amin na masimulan ang kabanatang 6 na po, mabigyan ng overview ang kabanata na ito in preparation sa detailed discussion sa bawat talata. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay at sa mga susunod na araw ay magkasama-sama kaming muli sa aming pag-aaral sa daily devotion. Patnubayan po kaming lahat, ang lahat ng nakakonek sa amin. At nawa, Panginoon, ay marami pang makarinig ng mga talakayan na ito, matuto, lumapit sa iyo at magkaroon ng kaparehong kaliwanagan na ipinagkakaloob mo sa bawat isang mananampalataya sa iyo. Salamat po, dakilang Diyos, pagpalain mo po ang bawat isa at naway lagi ka naming mapupurihan at paparangalan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen.
Okay, so salamat pong muli sa inyong lahat. Kuya Bob, kay Irene, kay Pastor Claude, syempre kay Pastor Landing at kay Brother Edgar. Kung sino pa yung nakapanood, sino pa yung nakinig at sino pa yung makikinig sa video natin. Salamat po!